6 na milyon. Selena Reyes. May 3 araw ka. Ang boses sa kabilang linya ng cellphone ay kasing lami ng yelo. Walang emosyon. Isang simpleng pahahati ng isang hatol na matagal nang tinatakasan ni Aliana. Nabitawan niya ang tawa ng hindi namamalayan. Bumasa ang cellphone mula sa nanginginit niyang kamay e lumihang isang malakas na kalabo sa sahi na semantong ang kanilang kusina. Ngunit ang ingay na iyon ay walang-wala sa dagundong ng kanyang dibdib. 6 na milyon. Ang pangalan ng kanyang kakambal. 3 araw. Napapikit siya ng mariin. Ang masalitang iyon ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang isipan. Ginigising ang lahat ng multo na pilit niyang ibinaon sa loob ng 5 taon. Naramdaman niya ang panlalami na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang batok. Tumingin siya sa labas, sa bintanang nakatanaw sa kanilang maliit at masayang hardin sa Antipolo. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, abala si Gelly. Ang kanyang anghel. Ang kanyang buhay. Ang 5 taong gulang na batang babae ay masayang tumatakbo. Hinahabol ang isang paru-parong may kulay kahel na magkapapa. Ang tawa ni Gelly na umaabot sa kanyang kinaroroonan ay ang tanging bagay na pumipigil sa tuluyang pagguho ang kanyang mundo. Ang tawa na iyon ang kanyang santuwaryo. Ang dahilan kung bakit siya bumabangon tuwing umaga at nilalabanan ang pagnanais na tumakbo at magtago sa pinakamalayong lugar na maaari niyang marating. Ngunit hanggang kailan? Kanina lang. Bago ang tawag na iyon, perpekto ang lahat. Kanina lang. Ang pinakamabigat niyang problema ay kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang anak. Mommy, sabi ni Gelly habang makatabi silang nagtatanim ng mabagong binhi ng sunflower. Ang maliliit nitong kamay ay puno ng lupa, at ang mga mata nitong bilugan at maningning ay puno ng inosenteng kuryosidad. May daddy pa ba ako? Sabi po kasi ni Rika sa school, lahat daw po may daddy. Natigilan si Ara, ang hawa na pandilig ay nanigas sa era. Naramdaman niya ang pamilya na kirot sa kanyang puso. Ito ang tanong na kinatatakutan niya, ang tanong na alam niyang darating. Hinaplos niya ang buhok ni Gelly at pilit na ngumiti. Siyempre naman, anak. Lahat ng bata, my daddy. Nasaan po siya? Bakit hindi po natin siya kasama? Paano nga ba niya sasagutin iyon? Sasabihin ba niya ang totoo? Na ang ama nito ay isang taong makapangyarihan, mapanganib, isang taong hindi dapat malaman na sila'y nabubuhay? O ang mas masakit na katotohanan na ang lalaking iyon ay hindi naman talaga siya ang pinakasalan? Ang daddy mo. Nasa malayo siya. Anak. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. May mahalaga siyang trabaho. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para paktapan ang napakarami pang kasinungalingan. Ngayon habang nakatayo siya sa kusina, ang masalita ngang kolektor at ang tanong ni Gelly ay nagsasabwatan sa kanyang isipan. Ang 6 na milyong utang ni Chelina. At ang ama ni Gelly. Dalawang dulo na isang bangungot na anumang oras ay maring magsalubong. Gabi. Isang malakas na buhos ng ulan ang humahampas sa kanilang bubong at mga bintana. Ang kaninang payapang Antipolo ay tila nakikidalamhati sa kanyang takot, katatapos lang niyang patulugin si Gelly. Hinalikan niya ito sa ang amoy ng baby powder at ng pagiging inosente ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Huwag kang maalala, anak, bulong niya. Poprotektahan ka ni mommy. Palagi. Habang pinamamasdan niya ang mahimbing na pagkakatulog ng anak, bumalik sa kanya ang isang alaala na kasing dilim ng gabi sa labas. Ang huling araw ni Chelina sa ospital, ang kanyang kakambal, na dati puno ng buhay at kulay, ay halos butot balat na lamang. Ang napasa sa braso nito, na idinahilan nitong nabunggo lang, ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ara. Humihingal na sabi ni Chelina, ang mata ay desperado. Alagaan mo si Hope. Si Gelly. Ituring mo siyang sarili mong anak. Pakiusap. Oh, Selena. Pangako umiyak na sagot ni Ara. Hinawakan ni Selena ang kanyang kamay ng mahigpit, ang natitirang lakas ay ibinuhos sa huling habilin. At, huwag na huwag. Huwag mo siyang hahayang mahanap tayo. Lalo na siya. Itago mo si Gelly sa kanya. Ipangako mo sa akin, Ara. Hindi niya tinukoy kung sino ang siya. Pero alam ni Ara. May isang tao lang na kinatatakutan ni Chelina ng higit pa sa kamatayan. Tok, tok, tok. Tatlong malalakas at mabibigat na katok sa kanilang pintuan. Napatalong siya sa gula. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi, sa gitna ng ganito kalakas na ulan? Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinabahan.
Ang tibok ng kanyang puso ay muling bumilis, mas malakas pa kaysa kanina. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto ni Gelly at siniguradong nakasara ang pinto. Sumilip siya sa bintana sa tabi ng pinto, ngunit ang dilim at ang agos ng ulan sa salamin ay humaharang sa kanyang paningin. Ang nakikita lang niya ay ang aninong isang mataas na tao, nakatayo sa labas ng kanilang gate. Tok, tok, tok. Mas malakas. Mas mapilit. Sino ka ba? Ang kolektor ba? Imposible. Hindi sila basta-basta pupunta sa bahay. Naglaka siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Baka kapitbahay lang na nangangailangan ng tulong. O baka isang naliligaw na delivery. Inikot niya ang seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita kung sino ang nasa labas. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Huminto ang pagpatak ng ulan sa kanyang pandini. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa harap niya ang lalaking 5 taon na niyang tinakasan sa kanyang isipan. Ang lalaking sentro nga kasinungalingan niya. Ang multo nga karaan na ngayon ay nakatawang tao. Si Mateo Del Franco. Basang-basa siya ang ulan, ang mamahalin niyang itim na koat ay tumutulo sa semento. Ang buhok niyang palaging maayos na nakasandal ay magulo na dahil sa tubig, ngunit hindi nito nabawasan ang panganib sa kanyang anyo. At ang kanyang nga mata. Ang nga matang. Iyon. Madilim. Matalim. Parang kayang tumagos hanggang sa kaluluwa at makita ang lahat ng lihim na itinatago niya. Walang sinabi si Ara. Walang salitang kayang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Nanuyo ito. Tinitigan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa, isang tingin na hindi mabasa ni Ara kung ito ba ay galit, pagtataka, o pareho. At pagkatapos, naksalita ito. Ang boses nito, na mas malamig pa kaysa sa ulan ng gabi, ay tumusok sa kanyang pakatao. We need to talk, Aliana. Uminto ito saglit, tila dinadama ang bigat energy bawat salita. Or should I say, Selina? 5 taon. 5 taon na paghahanap. 5 taon na pagdududa. 5 taon na tanong na walang kasagutan. Para kay Mateo Del Franco, ang 5 taon na iyon ay natatapos ngayong gabi, sa harap ng isang babaeng basang-basa sa takot. Sa loob ng isang maliit na bahay na amoy simpleng pamumuhay, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Kanina pa siya sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa isang madilim na eskinita sa kabilang kalsada. Mula roon, pinanot niya ang lahat. Ang paglalaro ng babae at ng bata sa hardin kaninang umaga. Ang kanilang tawanan. Ang paraan ng pag-aplos ng babae sa buhok ng anak nito ay may dalang pagmamahal na kailanman ay hindi niya nakita mula sa asawa niya. Mula sa babaeng pinakasalan niya si Selina. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon, si Aliana, iba siya. Ibang-iba. Ilang linggo na siyang nakplaplano. Bawat detalye, pinag-aralan. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakpadala siya private investigator. Nakuha niya ang birth certificate ng bata. Angela Reyes. Ina. Aliana Reyes. Walang ama. Ngunit ang isang larawan na nakuha ng kanyang investigado ay nagsabi ang lahat. Ang mamata ng bata, ang hugis ng panga nito, ang paraan ng pangiti nito. Nakita ni Mateo ang sarili niya sa bata. Kaya heto siya. Hinahayaan ang ulan na basain ang kanyang mamahaling coat. Dahil ang epoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay sapat na para hindi siya makaramdam ng ginaw. Ang kailangan niya ay kumpirmasyon. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. Pagbukas pa lang ng pinto, alam na niya. Ang gulat sa mamata ni Aliana. Ang takot na hindi nito may tago. Iyon ang reaksyon ang isang taong may itinatagong malaki. Hindi ang reaksyon ang asawang sasalubong sa kanyang kabiyak. At nang banggitin niya ang pangalan ng kakambal nito, nakita niya ang pagguho ng lahat ng depensa sa mukha nito. Sino ka? Pautal-utal na tanong ni Aliana, sinusubukang makpanggap. Anong kailangan mo? Pumasok si Mateo sa loob. Hindi na naghintay ng paanyaya. Ang pinto ay isinara niya sa kanyang likuran, at ang tunog niyon ay parang pagbaba ng isang hatol. Ang sala nila ay maliit, simple, ngunit malinis. May mga drawing ng bata na nakadikit sa pada. May isang maliit na manika sa sofa. Ito ay tahanan. Isang tunay na tahanan, huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang sariling emosyon. Hindi ito ang oras para maging marahas. Hindi ito ang oras para sa galit. Pagtitimpi.
Iyon ang kailangan niya. Huwa na tayong maglokohan pa, Aliana, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. 5 taon. Sa tingin mo ba sa 5 taon ay hindi ko malalaman? Habang tinititigan niya ang namumutlang mukha ni Aliana, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang mukha ng asawa niya, si Chelina, sa isa sa kanilang nahapunan. Nakangiti ito. Ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa mata. Ang mata nito ay palaging malayo, palaging may hinahanap para, alahas, atensyon mula sa ibang tao. Hindi nito siya tiningnan kailanman sa paraang ginagawa ni Aliana ngayon na may takot o, ngunit may lalim, may kaluluwa. Flashback. Mateo. Darling. Sabi ni Selena isang gabi habang naghahapunan sila sa kanilang mansyon. I saw this beautiful diamond necklace. It would look perfect for the charity ball next week. Hindi siya tumingin dito. Pinakpatuloy niya ang pagkain. I'll have my secretary arrange it. You're the best. Sabi nito, at lumapit para halikan siya sa pisngi. Ang halik nito ay malamig. Walang pakiramdam. Isang transaksyon. Noon pa man, may pagdududa na siya. Ang babaeng nakilala niya sa isang art exhibit, ang babaeng simple at mahiyain na nagngangalang Aliana Reyes, ay biglang naging isang social butterfly na uhaw sa karangyaan. Noong una, inisip niyang baka na bago lang ito. Ngunit ang mga maliliit na bagay, ang nga ito ang nakpatibay sa kanyang hinala. Ang biglaang pagbabago ang paboritong kulay. Ang hindi na nito pagbabasa ang nga librong dati paborito nito. Ang pagkalimot nito sa mga lugar na sabay nilang pinuntahan. Alam niyang may mali. Ngunit hinayaan niya. May mas malaki siyang problema noon. Isang deal na kailangan niyang isara. Isang kaiwe na kailangan niyang pabaksakin. Ang personal niyang buhay ay isinantabi niya. Hanggang sa namatay ito. At biglang nawala na rin ang kakambal nito. Doon na nasimula ang tunay niyang paghahanap. Katapusan ng flashback. Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo, giit ni Aliana, ang boses ay nangingini. Ang kapatid ko? Matagal na siyang patay. Ako si Aliana. Talaga? Tanong ni Mateo, lumapit siya ang isang hakbang. Nakita niya itong napaatras. Kung ganon, bakit ka nangingini? Bakit ka natatakot sa akin? Hindi ito nakasagot. At sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa pasilyo. Mami? Sabay silang napalingon. Nakatayo roon, sa siwang ang pinto ng kwarto, ang isang batang babae na kinukusot pa ang nga mata. Nakasuot ito ng pink na pajama na may mga larawan ng kuneho. Si Angela. Gelly. Lahat ng patitimpi ni Mateo, lahat ng determinasyon, lahat ng galit lahat ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdamin na hindi niya akalaing mararamdaman niya ng ganito kalakas. Isang pananabi. Isang pagmamahal na hindi nangangailangan ng paliwanag. Napatiti siya sa bata. Ang nga mata nito, kahit inaantok pa, ay kanyang nga mata. Ang maliit na ilong. Ang hugis ng labi. Walang duda. Kahit hindi na kailangan ng DNA test. Alam niya. Ramdam niya. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Ang matigas niyang panga ay bahagyang lumuwag. Mami, who is he? Tanong ni Jelly. Ang boses ay nagpapakita ang takot sa isang estranghero. Agad na lumapit si Aliana sa anak at binuhat ito, niyakap ng mahigpit na parabang kaya siyang agawin ni Mateo anumang oras. Walang to, anak, bisita lang ni Mommy. Bumalik ka na sa loob, matulog ka na ulit. Pero hindi inalis ni Mateo ang kanyang tingin sa bata. Tumingin si Aliana pabalik sa kanya, ang mamata ay nagmamakaawa na. Isang tahimik na pakiusap na umalis na siya, nahuwa ng manggulo. Ngunit tapos na ang panahon ng paghihintay. Dahan-dahan, kinuha ni Mateo ang kanyang wallet mula sa loob ng kanyang coat. Mula ron, kinuha niya ang isang litratong nakatupi. Ito ang alas niya. Ang katibayan. Ang katapusan ng lahat ng pagpapanggap. Inilahat niya ito sa lamasita. Isang malinaw na larawan ni Gelly na kuha sa labas ng eskwelahan nito, tumatawa. Tumingin si Aliana sa litrato, at pagkatapos ay sa kanya. Nakita ni Mateo ang huling piraso ng pag-asa na nawawala sa mga mata nito. Tinalikuran na ni Mateo si Aliana at muling ibinalik ang kanyang buong atensyon sa batang babae na ngayong ay nakatingin na rin sa kanya ng may pagtataka. Ang lahat ng kapangyarihan niya, ang lahat ng pera niya, ay walang halaga kumpara sa sandaling ito. Ibinaba niya ang kanyang boses, tinanggal ang lahat ng bahid ng panganib at autoridad,
at pinalitan ito ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit, isang lambing na namumula sa puso ng isang ama. Ang mga mata niya ay hindi na bumitaw sa bata, na parabang sinusubukan niyang kabisaduhin ang bawat detalye ng mukha nito sa isang iglap. Sa wakas, ang pirasong nawawala sa kanyang buhay ay nasa harap na niya. Naramdaman niya ang pagipit ng yakap ni Aliana sa bata. Isang kilos ng desperadong pagprotekta. Ngunit huli na ang lahat. Alam na niya. Naksalita siyang muli. Ang mga salita ay nakadirekta kay Aliana. Ngunit ang tingin ay nananatili sa anghel na nasa mga braso nito. "I'm not here for you, Ara," sabi niya. At sa bawat salita, naramdaman niya ang pagtayo ng pada sa pagitan nilang dalawa ni Aliana, at ang pagbuo ng isang tulay patungo sa bata. Ang lahat ng pagpapanggap ay tapos na. "I'm here for my daughter." Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Aliana. "I'm here for my daughter." Gumuho ang lahat. Ang pada na itinayo niya sa loob ng 5 taon pada nagawa sa mga kasinungalingan. Pagtatago at takot ay biglang gumuho sa isang iglap. At naiwan siyang nakatayo sa gitna ng guho. Walang kalaban-laban. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang ngabinti. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang natuhod. Kung hindi lang niya buhat-buhat si Gelly, marahil ay napaluhod na siya sa sahi. "Mommy." Bulong ni Gelly, ramdam ang panginginig ng kanyang katawan. "I'm scared." Ang boses ng kanyang anak ang napabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kailangan niyang maging malakas. Para kay Gelly. "Shh, baby. It's okay." Pilit niyang pinakalma ang sariling boses, kahit na gusto na niyang sumiga. Dahan-dahan niyang ibinaba si Gelly. "Go back to your room, anak. Mommy and this man just need to talk." Tumingin si Gelly mula sa kanya papunta kay Mateo. Ang mata ay puno ng paalinlangan, bago dahan-dahang tumalikod at tumakbo pabalik sa silid nito. Nang marinig niya ang mahinang paksara ng pinto, doon na tuluyang bumigay ang kanyang ngaluha. Hinarap niyang muli si Mateo, ang ngaluhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala ng pagpapanggap. Wala ng lakas para magsinungaling. "Oh," sabi niya. Ang boses ay basa at puno ng pagkatalo. "Oh, anak mo siya." Bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. "Pero ipinangako ko sa kanya. Ipinangako ko kay Selina. Humikbi siya. Na ilalayo ko si Gelly sa'yo. Na poprotektahan ko siya mula sa mundo mo." Iyon ang huling habilin niya. Walang nakbago sa ekspresyon ni Mateo. Ang nga mata nito ay nanatiling madilim at seryoso, na parabang ang pag-amin niya ay isa lang formalidad na kailangang daanan. "At sa tingin mo, naprotektahan mo siya?" tanong ni Mateo. Ang boses ay walang panunumbat, kundi punong isang malamig na katotohanan. Sa pagtatago sa kanya dito, sa pagpapalaki sa kanya ng maisa, sa tingin mo ba ay naging ligtas siya? "Ginawa ko ang lahat." Sigaw niya. Ang pagkatalo ay napalitan ng biglaang galit. 5 taon. Mateo. 5 taon akong nag-iingat. 5 taon akong nabuhay sa takot para lang masigurong hindi mo kami mahahanap. Hindi ako ang dapat mong katakutan, Aliana. Lumapit ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi siya napaatras. "Kilala mo ba si Don Rafael?" Natigilan si Ara. Ang pangalan ay pamilya. Isang pangalan na narinig niya sa magalit na bulong ni Chelina noon kapaakala nito ay walang nakakarinig. "Ang kapatid mo," papatuloy ni Mateo, "ay may malaking pagkakautang sa kanya. Isang utang na hindi niya nabayaran bago siya mamatay. At ngayon, ginagamit ni Don Rafael ang utang na iyon para guluhin ako. Para kunin ang lahat ng bagay na mahalaga sa akin." Biglang naiba ang takot na nararamdaman ni Ara. Hindi na ito takot kay Mateo. Ito ay takot sa isang panganib na hindi niya nakikita, isang panganib na mas malaki at mas marahas, ang tumawag sa kanya kanina, ang 6 na milyon. Naghahanap siyang pambayad. Sabi ni Mateo, at ang paraan ng pagtitik nito sa kanya ay nakpadala ng yelo sa kanyang ugat. At nakahanap na siya ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Naintindihan agad ni Ara. "Si Gelly. Kailangan niyong umalis dito," sabi ni Mateo, ang boses ay nagutos na. "Kailangan niyong sumama sa akin. Ngayong gabi. Lilipat kayo sa mansyon ko. Dun. May gabantay. Dun. Ligtas kayo." Ang galit ni Ara ay muling naalap, mas malakas kaysa kanina. Isang galit na namula sa takot ng isang ina. "Hindi. Hindi kami sasama sayo.
Hindi mo kami kukunin. Wala kang pagpipilian. Mayroon. Git niya, lumalaban sa huling pagkakataon. Kaya kong protektahan ang anak ko. Itatago ko ulit siya. Dadalhin ko siya sa lugar na hindi moong kahit sinong Don Rafael na yan mahahanap. Hindi na nagsalita si Mateo. Sa halip, kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa. May pinindo ito. At pagkatapos ay inilahat sa kanya ang screen. Ang nakita niya ay nakpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang litrato. Kuha mula sa malayo. Si Gelly, palabas ng gate ng kanyang maliit na eskwelahan, masayang kumakawi sa kanya. Ngunit sa kabilang kalsada, may isang itim na van. At sa bintana nito, may isang lalaking nakatingin sa kanila, ang mukha ay seryoso. Nag-swipe si Mateo. Isa pang litrato. Si Ara, namimili sa palengke. Sa likuran niya, may isa pang lalaki na nakapanggap na may tinitingnan, ngunit ang mga mata ay nasa kanya. Nag-swipe ulit si Mateo. Ang huling litrato. Ang harapan ng kanilang bahay. Ang litrato ay kuha mula sa madilim na eskinita sa tapat. Ito ay kuha ngayong gabi lang. Ang lahat ng lakas ay tuluyang nawala sa katawan ni Ara. Ang kanyang ligtas na mundo ay isang ilusyon pala. Ang bawat pag-ingat niya ay walang kwenta. Matagal na pala silang minamanmanan. Matagal na palang nasa panganib ang anak niya at wala siyang kamalay-malay. Bumaksa ang mga balikat niya sa pagkatalo. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking kinasusuklaman niya, ang lalaking sinumpa niyang iwasan. Ngunit sa mga mata nito ngayon, hindi galit ang nakita niya, kundi isang madilim na determinasyon. Ang lalaking ito, sa lahat ng ayaw niya, ang tanging pag-asa niya. Ang luhang galit ay naging luhang kawalan ng pag-asa. Sige, bulong niya. Ang bawat salita ay parang pag-amin sa kanyang kabiguan. Sasama kami. At sa sandaling lumabas ang masalitang iyon sa kanyang bibig. Crush. Isang nakabibinging tunog ang nababasa na salamin ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang bintana ng kanilang sala ay biglang sumabo palo, nakalat ang mga piraso ng bubo sa sahi. Sa isang iglap, kumilos si Mateo. Bago pa man makasigaw si Ara, itinula na siya nito palayo sa direksyon ng bintana. Ang katawan nito ay nagsilbing panangga sa kanya. Naramdaman ni Ara ang bigat at init ng katawan nito, ang amoy ng ulan at ng isang bagay na mapanganib. Mula sa sahi, sa gitna ng mubo, may isang bagay na gumulong. Isang ladrilyo. At nakatali ron ang isang piraso ng papel. Mabilis na tumayo si Mateo. Ang buong anyo ay nabago. Nawala ang negosyante. Ang lumabas ay ang pinuno ang mafia. Kinuha niya ang ladrilyo, kinalas ang papel, at binasa ito. Nang masalita siyang muli, ang boses niya ay hindi na lang malami. Ito ay nakakamatay. Nahanap ka na namin. Del Franco. Walang oras para mag-isip. Walang oras para umiyak. Ang tunog ng nabasa na salamin ay naging hudyat ng isang mabilis at walang salitang pakilos. Bago pa man matauhan si Aliana, hawak na ni Mateo ang kanyang braso at hinihila na siya papunta sa silid ni Gelly. Mommy! Sigaw ng bata. Takot na takot sa bigla ang ingay. Kumuha ka ng sang bag. Ilagay mo lang ang pinaka-importante. Damit para sayo at sa bata. 5 minuto, utos ni Mateo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matitinag. Habang nagsasalita ito, ang cellphone nito ay nasa kabilang tainga. I need a team at my Antipolo location. Now, secure the perimeter. And get the car ready. We're leaving. Naiwan si Ara na parang isang robot na sumusunod sa utos. Kinuha niya ang backpack ni Gelly, mabilis na isinilit ang ilang damit, ang paboritong kumot nito, at ang gamot nito para sa hika. Ang sarili niyang magamit ay halos hindi na niya naisip. Ang makamay niya ay nanginginig. Ngunit ang isip niya ay blanko. Isang bagay lang ang alam niya. Kailangan nilang umalis. Sa loob ng wala pang 10 minuto, nasa loob na sila ng isang itim at makintab na SUV na hindi niya alam kung saan nanggaling. Habang papalayo sila, nakita niya ang pagdating ng 2 pang sasakyan. Malalaking nakaitim na may dalang maarmas ang mabilis na bumaba at pinalibutan ang maliit niyang bahay ang dati niyang tahanan. Ang biyahe ay tahimik. Si Gelly, napagod na sa takot at paggiyak, ay nakatulog sa kanyang kandungan. Si Ara naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng gailaw ng kalye na parang nga bituing lumalayo. Ang Antipolo, kasama ang simpleng buhay na ibinibigay nito, ay unti-unting nilalamon ng dilim sa kanyang likuran.
At sa kanyang harapan ay isang kinabukasang mas madilim pa. Ang mansyon ni Mateo del Franco ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Nakatayo ito sa isang eksklusibong subdivision kung saan ang katahimikan ay binabantayan ng matataas na pader at ng hindi mabilang na security camera. Ang magit na bakal ay bumukas ng walang ingay para sa kanila, na parabang isang halimaw na bumubukang bibig para sila ilamunin. Nang pumasok sila sa loob, isang linya ng makasambahay na nakauniporma ang sumalubong sa kanila. "Good evening, sir," bati nila ng sabay-sabay. "Ihanda ninyo ang kwarto sa tabi nga sa akin para kay Ma'am Aliana at sa bata," utos ni Mateo sa isang may edad na babae na tila siyang namamahala. "Siguraduhin ninyong may gatas at pagkain para sa bata. At walang sinuman ang pwedeng pumasok sa palapa na ito nang wala akong pahintulot." "Masusunod po, sir." Dinala sila sa isang silid na mas malaki pa sa buong sala at kusina ni Ara sa Antipolo. May isang malaking kama na may puting kumot, isang sariling banyong gawa sa marmol, at isang bintanang salamin na mula sahi hanggang kisama na may tanawin ng isang harding puno nga puting rosas. Ito ay maganda, perpekto, at nakakabingi sa katahimikan. Para itong isang magandang hawla. Isang kulungang gawa sa ginto. "Magpahinga na kayo," sabi ni Mateo mula sa may pintuan, bago tumalikod para umalis. "Mateo," tawa ni Ara. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon ito. "Salamat," bulong niya. Kahit kinasusuklaman niya ang sitwasyon, alam niyang iniligtas sila nito. Kahit papaano. Isang bahagyang patango lang ang isinagot ni Mateo bago tuluyang isinara ang pinto, at narinig ni Ara ang mahinang paklik ng lock. Ang magasumunod na araw ay isang malaking peg-adjust. Para siyang isang multo sa loob ng napakalaking bahay. Lahat ay may gumagawa. May tagaluto, tagalinis, tagalaba. Ang tanging gawain niya ay alagaan si Gelly. Si Gelly, sa kabilang banda, ay mabilis na nag-adjust. Para sa isang bata, ang mansyon ay isang malaking palaruan. At si Mateo ay isang malaking misteryo na gusto niyang tuklasin. Isang umaga, habang naaamusal sila sa isang mahabang mesa na para sa 20 tao, biglang nasalita si Gelly. "Thank you po sa pancakes, Daddy." Masayang sabi ngang bata kay Mateo. Nabulunan si Ara sa iniinom niyang kape. Si Mateo, naabala sa pagbabasa ng papeles, ay biglang natigilan. Itinaas nito ang kanyang tingin mula sa papel at tumingin kay Gelly. Ang kanyang mamata ay nakpapakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Gulat. Purong gulat. "Gelly, anak," sawi ni Ara. He's Sir Mateo." Ngunit ngumiti lang si Mateo. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit totong ngiti. "It's okay," sabi nito, ang tingin ay nasa bata pa rin. "You're welcome, Gelly." Pagkatapos nun, unti-unting nakita ni Ara ang ngabita sa pada na baka na itinayo ni Mateo sa paligid nito. Isang hapon, nakita niya mula sa bintana ngang kanyang silit si Mateo at si Gelly sa hardin. May isang maliit na pink na bisikleta. Tinuturuan ni Mateo si Gelly kung paano magbalansa. Ang makapangyarihang CEO, ang kinatatakutang pinuno ng mafia, ay tumatakbo sa tabi ng isang maliit na bisikleta. Ang kanyang mamahaling business suit ay pinalitan ng simpleng t-shirt at shorts. Ang kanyang nga braso ay laging nakahanda para saluhin ang bata sa tuwing mawawalan ito ang balansa. May pasensya sa kanyang nga kilos, isang pasensya na hindi inaasahan ni Ara. Napahawa si Ara sa kanyang dibdib. May isang mainit na pakiramdam na gumapang doon. Hindi niya alam kung ano iyon. Kilig. Imposible. Pag-alinlangan. Siguro. Sino ba talaga si Mateo del Franco? Nagkaroon din sila nga maapagtatalo. Isang gabi, nakita ni Ara na kumakain ng sokolate si Gelly kahit malapit na ang oras ng pagtulo. "Mateo, hindi pwede yan," sabi niya, nilapitan ang dalawa sa sala. "Hindi siya makakatulo niyan." "A little chocolate won't hurt," sagot ni Mateo, hindi tumitingin sa kanya. "Ako ang nanay niya. Alam ko kung ano ang makakabuti sa kanya," giit ni Ara. Dun lang ito tumingin sa kanya. Ang mata ay seryoso. "At ako ang ama niya, at nasa pamamahay ko kayo. Ang gusto ko lang ay protektahan siya." Nakatinginan sila, ang tensyon ay mabigat. Ngunit sa ilalim ng tensyon na iyon, nakita ni Ara ang parehong bagay sa mata nito, paalala para kay Gelly. Pareho lang sila ng gusto. Isang gabi, hindi siya makatulog. Naglakad-lakad siya sa pasilyo at napapat sa isang malawak na hardin sa likod ng bahay.
Ang buwan ay bilo at maliwanag. Ang samyoang nga bulala ay matamis. Ngunit ang lugar ay napakalaki, at sa isang iglap, naramdaman niyang naliligaw siya. You're not supposed to be here alone. Ang boses ni Mateo ay namula sa dilim. Nakatayo ito malapit sa isang fountain, nakatingin sa kanya. Hindi lang ako makatulog, sagot niya. Lumapit ito. Tumayo sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa buwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon itong kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-unawa ng walang salita. Naramdaman ni Ara ang pamumula ng kanyang mapisngi sa dilim. Kinabukasan, para labanan ang pagkainip, napasya siyang maglinis. Napapat siya sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Isang lumang library o study room. Puno ito ng libro, ngunit natatapan na alikabo ang lahat, na parang matagal nang hindi napapasok. Habang pinupunasan niya ang isang istante, isang makapal na libro ang aksidenteng nahulog mula sa kanyang kamay. Bumasa ito sa sahe, at mula sa pagitan ng mga pahina nito, isang bagay ang lumabas. Isang litrato. Pinulot ni Jaito. At sa sandaling makita niya kung ano iyon, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibo. Hindi ito litrato ni Celina. Hindi ito litrato ni Matteo o ni Jelly. Ito ay isang litrato niya. Kuha ito nga 6 o 7 taon na ang nakalipas, sa isang art exhibit na pinuntahan niya. Nakangiti siya sa isang painting, ang buhok niya ay nakapusot lang ng simple, ang suot niya ay isang murang bestida. Wala siyang kamalay-malay na may kumukuha sa kanya ng litrato. Isang ngiting toto. Isang alyana bago pa man magsimula ang lahat ng gulo. Isang alyana na minahal ni Mateo Del Franco, bago pa man niya pinakasalan ang kanyang kapatid. Mula sa monitor ng kanyang security office, pinapanot ni Mateo Del Franco si Alyana. Ito ang kanyang sikretong ritual. Gabi-gabi. Bago siya matulog, tinitingnan niya ang nakuha ng kamera sa buong mansyon. Hindi para sa seguridad mayroon siyang ngetauhan para doon. Ginagawa niya ito para makita sila. Para makita si Gelly na mahimbing na natutulog, ang dibdib ay marahang tumataas baba. At para makita si Ara. Ngayong gabi, nakikita niya itong hindi mapakali sa kanyang silid. Naglalakat-lakat. Inaayos ang mga unan. Tinitingnan ang sarili sa salamin. Nakikita niya ang pakalito sa mga mata nito, kahit sa malabong imahean CCTV. Alam niyang ang pagkatakpo nito sa litrato kanina ay nagiwan ng isang tanong na gumugulo sa isipan nito. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib, ang kirot ng 5 taong pagtitiis, ang sakit ng pag-ibig na itinatago. Ang bigat ng isang sakripisyong walang nakakaalam. Dahil ang katotohanan ay mas komplikado pa kaysa sa inaakala ni Ara. Hindi lang niya alam ang tungkol sa pagpapalit ng makapatid. Alam na niya ito mula pa sa simula. At ang pagpapakasal niya kay Celina ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang desperadong desisyon. Isang plano para protektahan ang babaeng pinapanood niya ngayon sa monitor. Ang babaeng matagal na niyang mahal. Flashback. 6 na taon na ang nakalipas. Sa kanyang opisina. Ang pintong opisina ni Mateo ay bumukas ng walang katok. Pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay nagpapakita ng pag-alala. Sir, may isang babae po sa labas. Napipilit po siyang makausap kayo. Napakilala po siyang si Celina Reyes. Kumuno ang no ni Mateo? Celina? Ang pangalan ng kakambal ng babaeng hindi mawala sa isip niya. Si Alyana. Papasukin mo siya. Ang pumasok ay isang babaeng halos hindi na niya makilala. Ang Celina na nakita niya sa mga litrato noon ay palaging puno ng buhay. Laging nakangiti ng malapat, ang sentro ng atensyon. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay parang isang basang sisi. Namumutla ang ngalabi, magulo ang buhok, at ang nga mata ay puno ng takot na hindi nito may tago. Mr. Del Franco, nagsimula ito. Ang boses ay nangingini. Umupo ka. Sabi ni Mateo, itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Celina, ngunit hindi mapakali. Ang nga kamay nito ay pinipilipit ang laylayan ng kanyang damit. Alam kong hindi mo ako kilala, sabi nito. Pero kilala mo ang kapatid ko. Si Alyana. Biglang naging interesado si Mateo. Anong tungkol sa kanya? Tanong niya. Sinubukang itago ang pananabi sa kanyang boses. Ilang buwan na niyang sinusubukang hanapin si Alyana pagkatapos ng art exhibit kung saan una silang nakita, ngunit bigla itong naglaho. Huminga ng malalim si Celina, na parabang naghahanda sa isang malaking pag-amin. Matagal na kaming hindi nakikita.
Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pero, may problema ako. Isang malaking problema. At sayo ako humihingi ng tulong dahil alam kong may gusto ka sa kanya. Diretsuin mo ako, Miss Regis. May utang ako, sabi nito. Ang ngaluha ay nasimula ng mamo sa kanyang nga mata. Isang malaking utang kay Don Rafael. At sinabi niyang kung hindi ako makakabayad, hahanapin niya ang kapatid ko. Sasaktan niya si Ara para pilitin akong magbayad. Natigilan si Mateo. Don Rafael, ang pinakamalaki niyang kalaban sa negosyo, legal man o hindi. Isang taong walang kaluluwa. At paano ako makakatulong sa iyo? Tanong ni Mateo. Kahit na may nabubuo ng ideya sa kanyang isipan. Napapanggap ako, biglang amin ni Chelina, ang mata ay nakatingin sa sahi. Nitong mga karaang buwan, kapag may mga taong natatanong, sinasabi kong ako si Aliana. Para makaiwas sa mga pinakakautangan ko. Akala nila, siya ang hinahabol nila. Isang malamit na galit ang gumapang sa kaloban ni Mateo. Ginamit ng babaeng ito ang pagkataong ng sarili niyang kapatid para iligtas ang sarili niya. At sa proseso, inilagay niya sa mas malaking panganib si Ara. Ngunit nakita niya rin ang isang oportunidad. Isang desperado at mapanganib na oportunidad. Makano ang utang mo? Tanong niya. 10 milyon. 10 milyon. Barya lang para sa kanya. Ngunit ang kalitasan ni Ara. Iyon ay walang presyo. May isang paraan para matulungan kita, sabi ni Mateo. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip. Isang paraan para hindi ka naguluhin ni Don Rafael. Isang paraan para hindi niya na kailanman magalaw si Aliana. Tumingin si Chelina sa kanya, ang nga mata ay puno ng pag-asa. Kahit ano, Mr. Del Franco. Kahit ano. Pakakasalan mo ako, sabi ni Mateo, ang nga salita ay kasing bigat ng bakal. Napatanga si Chelina. Ano? Pakakasalan mo ako, ulit niya. Pero hindi bilang Chelina Reyes. Pakakasalan mo ako bilang si Aliana Reyes. Itutuloy mo ang pagpapanggap mo. Sa mata ng lahat, lalo na sa mata ni Don Rafael, ikaw ang asawa ko. Ang isang Del Franco. At walang sinuman ang gagalaw sa asawa ng isang Del Franco. Babayaran ko ang utang mo. Bibigyan kita ng buhay na gusto mo. Pero may makondisyon. Anong makondisyon? Una, putulin mo ang lahat ng koneksyon mo kay Aliana. Hindi mo siya pwedeng kausapin. Hindi mo siya pwedeng makita. Para sa kalitasan niya, kailangan niya manatili sa anino, malayo sa akin, malayo sa gulo na ito. Pangalawa, susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. You will play the part of my wife, and nothing more. Magkahiwalay tayo ng kwarto. This is a business transaction. Isang kontrata. Nakita niya ang pag-iisip sa mga mata ni Chelina. Ang takot ay napalitan ng kalkulasyon. Ito ang magiging kalitasan niya. Ang tiket niya palabas sa impyernong ginawa niya. Tumango ito. Pumapayag ako. Katapusan ng flashback. Napabuntong hininga si Mateo habang nakatingin pa rin sa monitor. Ang kasal na iyon ay isang impyerno. Araw-araw. Nakikita niya ang mukha ni Ara sa katauhan ng isang babaeng kabaliktaran nito sa lahat ng bagay. Isang babaeng sakim, maingay, at walang pakialam sa iba. Araw-araw. Tinitiis niya ang pagpapanggap para lang masigurong ang totoong Ara ay ligtas sa kung saan man ito naroon. Ang pagsisisi niya ay hindi dahil pinakasalan niya si Chelina. Ang pagsisisi niya ay dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat na ito. Nasana, nahanap niya si Ara bago pa man ito masangkot sa gulo ng kapatid niya. Pinatay niya ang monitor. Hindi na niya kayang manupa. Tumayo siya. Naglakad palabas ang kanyang opisina at tinungo ang direksyon ang library. Nakita niyang bukas pa ang ilaw doon. Pagdating niya, nakita niya si Ara. Nakatayo sa gitna ng silid. Hawak-hawak nito sa nanjininin na kamay ang litrato. Ang litrato niya. Ang patunay nga niyang matagal ng lihim. Alam niyang ito na ang sandali. Tapos na ang pagtatago. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niyang napansin siya nito. Itinaas nito ang kanyang tingin, ang nga mata ay puno ng luha at pakalito. Bakit? Bakit may ganito ka? Tanong ni Ara, ang boses ay halos pabulong na lang. Bakit may litrato ako? Nakuha bago mo pa makilala si Chelina? Tumayo siya sa harap nito, napakalapit na kaya niyang amuyin ang dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niyang napansin siya nito.
Itinaas nito ang tingin. Ang nga mata ay puno ngang luha at pakalito. Tumayo siya sa harap nito, napakalapit na kaya niyang amuyin ang banayat na samyo ngang shampoo nito. Tinitigan niya ito sa mata, hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng pagmamahal na itinago niya sa loob ng napakaraming taon. Oras na para sabihin ang totoo. Ang buong katotohanan. Alam ko, Ara. Ang masalita ay mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng silid. Matagal ko nang alam na hindi ikaw si Chelina. Hinawakan niya ang kamay nito na may hawak sa litrato. At dahan-dahan niyang ibinaba ito. Dahil ang babaeng nasa larawan na yan. Tumingin siya ng diretso sa mata nito. Ang puso niya ay parang sasabo. Ang babaeng matagal ko nang mahal. Ay ikaw. Ang hangin sa loob ng library ay tila naubos. Nakatayo si Aliana. Ang litrato ay nasa pagitan pa rin ng kanyang nga daliri, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng mga mata ni Mateo at ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Ang babaeng matagal ko nang mahal. Ay ikaw. Isang kasinungalingan. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Isa na namang laro. Isa na namang paraan para kontrolin siya. Ngunit nang tingnan niya ang mga mata ni Mateo, walang bakas ng laro doon. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakatakot pa sa galit sakit. Isang kalungkutan na nakatago sa loob ng maraming taon. Hindi. Umiling siya, isang despradong pagtanggi. Napaatras siya ngang isang hakbang, nabitawan ang litrato na bumaksa sa sahig ng walang tunog. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Kailanman ay hindi kita niloko. Ara, sabi ni Mateo, ang boses ay punong pait. Ang buong buhay ko nitong nakaraang 6 na taon ang isang malaking kasinungalingan, pero ang pagmamahal ko sa iyo. Iyon lang ang totoo. Sunod-sunod na matanong ang bumulwa mula sa kanya, ang kanyang isip ay naguguluhan, sinusubukang hanapan ng lohika ang isang bagay na imposible. Paano? Bakit? Bakit mo pinakasalan si Chelina kung? Kung ako pala, bakit mo hinayaan ang lahat ng to? At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng library, ikinuwento ni Mateo ang lahat. Ikinuwento niya ang pagdating ni Chelina sa kanyang opisina, ang tungkol sa utang nito kay Don Rafael, at ang pananakot nito na sasaktan si Ara. Habang nakikinig si Ara, ang nga piraso ngang palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbabago sa pamumuhay ni Chelina. Ang nga alahas at mamahaling damit. Ang nga pasa sa braso nito na palagi nitong sinasabing dahil lang sa katangahan. Hindi pala si Mateo ang nananakit dito. Iba. Mas malala pa, ikinuwento ni Mateo ang kasunduan nila. Isang kasal na walang pagmamahal, isang kontrata para lang mabigyan ene proteksyon en pangalang Del Franco si Chelina, at para may layo si Ara sa panganib. Nakinig si Ara sa kwento ng isang lalaking isinakripisyo ang sariling kaligayahan. Natiniis na makasama ang isang babaeng hindi niya mahal. Para lang masigurong ligtas ang babaeng tunay niyang minamahal, isang babaeng ni hindi alam na minamahal pala siya. Isang matinding kirot ng konsensya ang sumaksa sa puso ni Ara. Habang siya ay nagtatago at kinamumuhian ang lalaking ito pala ay pinoprotektahan siya mula sa malayo. Habang isinusumpa niya ang pangalan ni Mateo, ito pala ay binibigkas ang pangalan niya sa katahimikan. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Ang luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Paano? Paano ko sasabihin sa iyo na ang kapatid mo ang naglagay sa iyo sa panganib? Malungkot na sagot ni Mateo. Paano ko sasabihin na ang kasal ko ay isang kasinungalingan nang hindi sinisira ang alaala ng kapatid mo? Pinili kong manahimik. At iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Lumapit ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang napalat nito ay magaspang ngunit mainit. Ang mahinlalaki nito ay dahan-dahang pinunasan ang kanyang luha. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa. Ang tibok ngang kanilang nga puso. Ang nga taon ng hindi pagkakaunawaan na natutunaw sa isang tingin. Dahan-dahan, inilapit ni Mateo ang mukha nito sa kanya. Napapikit si Ara. Hinahanda ang sarili sa isang bagay na matagal na niyang pinangarap sa kanyang pinakatatagong panaginip. Ngunit bago pa man maklapat ang kanilang galabi, umatras siya. Dumilat siya, ang pagkalito at konsensya ay muling bumalik. Hindi ko kaya, Mateo, bulong niya. Si Chelina,
Kapatid ko pa rin siya. Si Gelly. Napakaraming kasinungalingan. Masyadong magulo. Nakita niya ang sakit sa mata ni Mateo, ngunit mayroon ding pag-unawa. Tumango ito. At ibinaba ang kanyang magkamay. Naintindihan ko. Ring! Ring! Ang malakas na tunog ng cellphone ni Mateo ang pumunit sa kanilang sandali. Ang tunog na iyon ay parang isang alarma, isang paalala na mayroon silang mas malaking problemang hinaharap. Agad na nagbago ang anyo ni Mateo. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakal. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. What is it? Sagot nito. Ang boses ay malamig at nagutos. May ilang sandalingang katahimikan habang nakikinig ito. At pagkatapos, nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang nga mata ay nanlisi sa galit na hindi pa niya nakikita dati. Anong sabi mo? Doon na nagsimulang kabahan si Ara. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang buong katawan. I want all units there now. Lock down the entire village. Now. Sigaw ni Mateo sa cellphone bago ito ibaba ng padabog. Mateo. Anong nangyayari? Tanong ni Ara. Ang boses ay nanginginig na. Humarap ito sa kanya, at ang takot sa mata nito ay napatigil sa kanyang pahinga. Security breach, sabi nito. Ang salita ay mabilis at mabigat. Sa eskwelahan ni Gelly. Hindi na naghintay ng iba pang paliwanag si Ara. Sabay silang tumakbo palabas ng library. Ang kaninang emosyonal na pagtatapat ay nawala na. Napalitan ng purong, walang halong takot ng isang magulang. Ang biyahe papunta sa eskwelahan ay ang pinakamahabang 10 minuto sa buhay ni Ara. Wala silang imikan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga nilang dalawa at ang sirena ng mga security ka na nauna at sumusunod sa kanila. Ang isip ni Ara ay pauli-ulit na nagdarasal. Diyos ko! Iligtas niyo po ang anak ko. Parang awan niyo na. Pagdating nila sa eskwelahan, huli na ang lahat. Ang gate ay nakabukas. Ang guwardiya ay nakahandusay sa sahig na guardhouse, nakagapos ngunit buhay. Sir! Sabi ngang isa sa mga tauhan ni Mateo. Okay lang po ang guwardiya. Sabi niya. May dumating daw na babay. Naka-uniformang school nurse. May dalang sulat na pirmado ninyo. Sir. Sabi. May emergency daw at kailangan ng iuwi si Gelly. Ipinakita sa kanya ang ID ng kumpanya ninyo. Akala niya. Utos ninyo. Ginamit ng kalaban ang sariling kapangyarihan ni Mateo laban sa kanya. Nalambot ang mga tuhod ni Ara at napapo siya sa sahig ng sasakyan. Hindi. Hindi. Bumalik si Mateo sa loob ng sasakyan. Ang mukha ay parang bato. Ngunit ang nga kamay na humawa sa manibela ay nangingini sa pigil na galit. Sa sandaling iyon, hindi ito ang makapangyarihang si Mateo del Frencho. Isa lang itong ama na nawalan ng anak. At sa gitna ng kanilang desperasyon at pagkatalo. Drr. Drr. Neck-vibrate ang cellphone ni Ara sa kanyang bulsa. Isang unknown number. Nangingini ang makamay niyang sinagot ito at inilagay sa kanyang tainga. Hello? Isang malamig at mapanuyang boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala ngunit alam niyang pag-ari ng isang demonyo. Kung gusto mong makitang buhay ang anghel mo, nagsimula ang boses, ang bawat salita ay dahan-dahan at puno ang lason, sabihin mo sa asawa mo na bayaran niya ang utang ng kapatid mo. Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Ara, ang nga mata nito ay nagtatanong. Inilagay ni Ara ang tawa sa loudspeaker mode. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging napakabigat na halos hindi na sila makahinga. Nagpatuloy ang boses, na ngayon ay may halong pakasuklam na nakadirekta kay Mateo. Pati na rin ang utang niya sa akin. Ang tawag ay natapos. Ngunit para kay Mateo del Frencho, ang katahimikan na naiwan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na siga. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naririnig niya ang mahinang pag-ibig ni Ara. Ang tunog na iyon ay parang makarayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit hindi niya ito pwedeng pansinin. Hindi ngayon. Ang ama na natakot. Ang lalaking umamin ng kanyang paibig. Ang taong napakita ng kahinaan lahat sila ay kailangan niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kailangan ngayon ay ang isa pang Mateo. Ang Mateo na kinatatakutan ng kanyang makawi. Ang Don. Ang halimaw na kayang gumawa ng lahat para makuha ang gusto niya. Dahil kukunin niya ang kanyang anak. Kahit ano pa ang mangyari. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig.
Ang tanging ginawa niya ay paandarin ang makina ang sasakyan. Mabilis ngunit hindi padalos-dalos, ipinihit niya ang manibela at bumalik sila sa direksyon ng mansyon. Bawat kilos niya ay may layunin. May bigat. Pagdating nila sa mansyon, ito ay isa ng war room. Ang sala, na dati puno nga mamahaling palamuti, ay puno na ngayon nga mga lalaking nakaswit na may mga laptop, cellphone, at mga mapa na nakalata sa malaking lamesa. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Status. Utos ni Mateo papasok pa lang niya. Sir, we're tracking all of Don Rafael's known associates. We're monitoring his financial accounts for any unusual activity. We have eyes on all his known properties, mabilis na ulat ng kanyang kanang kamay na si Marco. Hindi sapat yan? Ang boses ni Mateo ay malami at matalim. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng bawat taong may koneksyon sa kanya sa nakalipas na 24 na oras. I-check ninyo ang lahat ng security footage sa paligid ng eskwelahan. I-trace ninyo ang tawag na natanggap namin. I want results. Not excuses. Ang matauhan niya ay kumilos na parang malanggam na may isang layunin. Ito ang mundo ni Mateo. Isang mundong kontrolado at mahusay. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang siwang sa kanyang kontrol. Isang siwang na may hugis ng kanyang anak. Dinala ni Ara ang sarili sa isang sulo. Nakaupo sa isang silya, ang muha ay nakasupsop sa kanyang ngapalad. Isang imahal na pagkawasak. Gusto siyang lapitan ni Mateo. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat. Ngunit kasinungalingan iyon. At tapos na siya sa magkasinungalingan. Sa halip, lumapit siya dito na may dalang isang basong tubig. Uminom ko, sabi niya. Hindi ito tuminjin. Ara. Itinaas nito ang kanyang muha. Ang mga mata nito ay pula at maga, ngunit wala na ang luha. Ang nakita niya ay isang blangkong tingin, isang tingin ng isang taong sumuko na. At iyon ang mas kinatakutan niya. Marco, ihatid mo si Maam Ara sa kanyang kwarto, utos ni Mateo, iniwasan ang tingin nito. Kailangan niyang magpahinga. Hindi. Ang isang salitang iyon ay mahina ngunit matata. Napalingon si Mateo. Nakatayo na si Ara. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sinabi kong ihati ka na sa. At sinabi kong hindi paputol nito sa kanya. Lumapit ito at sa bawat hakbang tila may nababago sa kanyang anyo. Ang babaeng basang-basa sa takot ay unti-unting naglalaho. Ang pumapalit ay isang ina. Isang inang inagawan en anak. Tumayo ito sa harap niya, sa gitna ngang lahat ng kanyang ngatauhan, at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang nga mata nito ay hindi na blangko. Nag-aalap na ang nga ito. Huwag mo akong ituring na basong babasagin, Mateo, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may diin na parang bakal. Huwag mo akong utusang matago sa kwarto at umiyak na lang. Anak ko rin si Gelly. Ako ang ina niya. Natigilan ang lahat sa silid. Maging si Mateo ay natamamo sa kanyang kinatatayuan. Kaya sabihin mo sa akin, pagpapatuloy ni Ara, kung paano ako makatulong. Nakita ni Mateo sa mata nito ang parehong lakas na una niyang minahal sa litrato sa art exhibit. Ngunit ngayon, ang lakas na iyon ay mas matindi. Mas matatag. At ang lakas na iyon ang naging angkla niya sa gitna ng nangalit na bagyo sa kanyang dibdib. Tumango siya. Marco, bigyan mo siya ng upuan. Umupo si Ara sa tabi niya sa harap ng lamasang puno ng mapa. Sa unang pagkakataon, hindi sila makaaway. Hindi sila amo at alipin. Sila ay isang team. Kailangan nating malaman kung saan niya dinala si Gelly, sabi ni Mateo. Isang lugar na secure. Isang lugar na hindi madaling mahanap. Isang lugar na luma, biglang sabi ni Ara, nakatingin sa kawalan, na para bang may inaalala. Anong ibig mong sabihin? Si Chelina, nagsimula si Ara. Noong nabubuhay pa siya, may mga gabi na umuwi siyang lasing. O baka, may iba pa. At sa mga gabing iyon, nagsasalita siya. Tungkol sa mga utang niya. Tungkol sa pagtatago. Lahat ng atensyon ay na kay Ara. May isang lugar siyang palaging binabanggit, pagpapatuloy niya, ipinipikit ang kanyang mamata para alalahanin ng mabuti. Isang safe house daw niya. Isang lumang bodega malapit sa pier. Sabi niya, iyon daw ang pinakaligtas na lugar kasi walang sinuman ang mag-aakalang doon siya pupunta. Masyadong magulo. Masyadong abandonado. Agad na tumingin si Mateo kay Marco.
I-check ninyo ang lahat ng abandonadong bodega sa port area na pakari o may connection kay Don Rafael. Mabilis na net-type sa keyboard ang kanyang matauhan. Pakalipas ng ilang minuto, isang imahe ang lumabas sa malaking screen. Isang lumang bodega na may nakasulat na RFI. Imports. Rafael Velasco, basa ni Mateo sa pangalan ng kalaban. Marco, magpadala ka ng isang drone. Huwag kayong gagawa ng ingay. Gusto ko lang ang kumpirmasyon kung may tao sa loob. Ang nga sumunod na minuto ay parang walang katapusan. Ang lahat ay nakatingin sa screen, naghihintay sa imahe mula sa drone. At pagkatapos, heto na. Isang thermal image, at sa loob ng bodega, may maanyong ngang tao. Isa, dalawa, tatlo, apat, at isang maliit. Isang maliit na anyong ngang tao na nakakulong sa isang maliit na silit sa loob ng bodega. Sigeli, bulong ni Ara. Napahawa ito sa kanyang bibig. Nakuha na natin sila, sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng malamig na galit. Tumayo siya at nagsimulang magsuot ng isang itim na leather jacket. Mula sa isang case, kumuha siya ng isang baril at isinukso ito sa kanyang likuran. Lumapit siya kay Ara. Ang nga mata nilang dalawa ay nagtagpo. Sa tingin na iyon, may pangako. May pakakaisa. Kinuha ni Mateo ang isang maliit na earpiece. Inilagay niya ito sa kamay ni Ara. Para marinig mo ang lahat, sabi niya. Manatili ka dito. Manatili kang ligtas. Pagkatapos, hinawakan niya ang pisngi nito, isang haplos na mabilis ngunit puno ng kahulugan. Stay behind me. No matter what. Tumango si Ara. Ang nga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan ni Mateo si Ara na tumango, may nakita siyang kakaiba sa mata nito. Hindi ito takot. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang determinasyon na kasing tindingang sa kanya. Isang determinasyon na nagsasabing gagawin nito ang lahat para sa anak niya, kahit pa mga hulugan iyon ng hindi paksunod sa kanyang utos. At sa hindi malamang dahilan, ang nakita niyang iyon ay hindi nabigay sa kanya ng takot, kundi ng lakas. Tumalikod na siya at naglakad papunta sa pinto, kasama ang kanyang nga pinakatiwalaang tauhan. Ang gabi ay bata pa. At oras na para singilin ang utang ni Don Rafael. Iniwan ni Mateo si Aliana sa gitna ng isang silit na puno ng teknolohiya at mga lalaking seryoso ang mukha, ngunit ang pakiramdam niya ay siya na ang pinakamag-isang tao sa buong mundo. Ang tanging koneksyon niya sa nangyayari ay ang maliit na earpiece sa kanyang kamay at ang imahe ng isang bodega sa malaking screen. Ang puso niya ay isang tambol na walang tigil sa pakpokpok. Isinuot niya ang earpiece. Bigla. Ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng mga boses na mahina at profesional. Alpha Team in position at the north entrance. Bravo Team, do you have eyes on the east? Negative, sir. Too dark. Proceeding with caution. Hold your positions. Wait for my signal. Ang boses ni Mateo. Malamig. Kontrolado. Ang boses ng isang general na naghahanda para sa gyera. Nakatiti si Ara sa screen, sa thermal image ng bodega. Nakikita niya ang maliliit na anyo ngang init na gumagalaw sa loop. At sa isang sulok, ang pinakamaliit na anyo. Si Geli. Ang kanyang anak. Nakakulong at nagisa. Isang pakiramdam ng kawalan ng silbi ang bumalo sa kanya. Ano ang ginagawa niya dito? Naghihintay? Umiyak? Umaasa na lang sa isang lalaki ngayon niya lang tunay na nakikilala? Hindi. Tapos na ang panahon ng paghihintay. Naalala niya ang sinabi niya kanina. Isang lumang bodega. Masyadong magulo. Iyon ang nga salita ni Chelina. Hindi lang iyon isang lokasyon. Iyon ay isang description. Isang kahinaan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napakadelikado at napakabali, ngunit nagmula sa kaibuturan ng puso ng isang ina. Kung ang plano ni Mateo ay pumasok ng tahimik, ang kailangan nila ay ingay. Isang malaking gulo. Isang kaguluhan na hindi nila inaasahan. Tumayo si Ara. Walang nakapansin sa kanya. Ang lahat ng mga mata ay nasa screen. Dahan-dahan, lumakat siya palabas ng war room. Walang pumigil sa kanya. Para sa kanila, isa lang siyang babaeng natatakot. Hindi nila alam na ang takot, kapag umabot sa sugdulan, ay nagiging tapang. Sa garahe, sumakay siya sa isa sa mga sasakyan na hindi gaanong binabantayan. Alam niya kung paano magmaneho. Ito ang isa sa mga bagay na itinuro niya sa sarili para mabuhay. Ang masusi ay laging nasa ignition sa mga security cha.
Instant niya ang makina. Walang pumansin. Habang nakmamaneho siya papalayo sa mansyon, kasabay ngang kabog ng kanyang dibdib ang boses ni Mateo sa kanyang tainga. All teams report. Any movement? Negative, sir. All quiet. Hindi na maktatakal bulong ni Ara sa sarili. Ang pot-area ay madilim at nakakatakot. Ang amoy ngang alat ng dagat ay may kahalong amoy ngang kalawang at nabubulok na basura. Ipinak niya ang sasakyan sa isang madilim na eskinita, ilang kanto mula sa bodega. Bumaba siya. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang bodega. Malaki at mukhang abandonado, nakita rin niya ang nga anino sa paligid. Ang ngatauhan ni Mateo, nakapuesto na. Kailangan niyang magingat. Kinapa niya ang pada sa gilid ng isang katabing gusali. Hinahanap niya ang alam niyang laging nasa labas sa mga ganitong lugar. At nakita niya ito. Isang malaking metal na kahon. Ang main circuit breaker box. Nangingini ang nga kamay niya habang binubuksan ito. Makabel. Pula. Itim. Berde. Hindi niya alam kung para saan ang nga ito. Ngunit alam niya na kapag pinaksama mo ang nga maling kabel, pumikit siya at huminga ng malalim. Para sa'yo to, Gelly. Ikinuyom niya ang kanyang panga at gamit ang isang piraso ang bakal na nakita niya sa sahi. Pinakdikit niya ang dalawang pinakamakapal na kabel. Fzit. Crack. Isang malakas na paksabong nguryente ang yumani sa kahon. Ang mailaw sa poste sa kalye ay biglang namatay. At pagkatapos, isang nakabibinging alarma ang umalingaw mula sa loob ng bodega. What the hell was that? Sigaw ng isang boses sa earpiece. Power surge. The alarm system is compromised. Don Rafael's men are coming out. They're checking the perimeter. At pagkatapos, ang boses ni Mateo. Malakas at malinaw. Now. Go. 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 Iyon na ang hudyat. Habang ang ngabantay ni Don Rafael ay nakakagulo sa labas, ang ngatauhan ni Mateo ay mabilis na pumasok sa loob. At si Ara, sa ilalim ngang takip ng dilim at kaguluhan, ay gumawa ngang sarili niyang hakbang. Tumakbo siya papunta sa isang gilid ng bodega na alam niyang hindi dadaanan ng ngatauhan ni Mateo. Isang maliit na pinto para sa mga kargamento, kinakalawang at halos hindi na mabuksan. Pero sa lakas ng adrenaline, naitulak niya ito ng sapat para makapasok siya. Ang loob ng bodega ay malawa at madilim. Ang tanging ilaw ay namumula sa mga flashlight ng mga tauhan ni Mateo na gumagalaw sa malayo. Naktago siya sa likod ng malalaking kahon. Ang kanyang pahinga ay halos pigil. Narinig niya ang sigawan. Putukan. Ang tunog ng naglabanang makatawan. Pero ang hinahanap niya ay si Gelly. Sumunod siya sa direksyon kung saan nakita niya sa thermal image ang lokasyon ng anak. At doon, sa isang opisina na may salamin sa gitna ng bodega, nakita niya sila. Si Mateo. Nakatayo at walang takot. Sa harap niya, isang lalaking medyo may edad na. Nakangisi na parang demonyo. Si Don Rafael. At sa tabi nito, hawak ng isa sa kanyang makatauhan, ay si Gelly. Umiyak at takot na takot. Del Franco. Narinig niyang sabi ni Don Rafael. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. Sa wakas, nakita rin tayo ng walang nga abogadong nakapaligid. Nasaan ang anak ko, Rafael? Ibigay mo siya sa akin at baka sakaling mabuhay ka pa para makita ang pasikat ng araw, malamig na sagot ni Mateo. Tumawa si Don Rafael. Ang tapang mo. Katulad ka ng asawa mo, si Chelina. Alam mo ba, hindi ko na kailangang saktan yon. Ang kailangan ko lang gawin ay ipakita sa kanya ang ngalitratong kapatid niya. Ang ngalitrato mo. Ara. Natigilan si Ara. Paano? Sinabi ko sa kanya, bawat araw na hindi ka magbabayad, isang daliri ang ipapadala ko sa'yo. Isang daliri mula sa maganda mong kapatid. Hindi na siya umabot sa puntong iyon. Namatay na lang siya sa takot. Ang duwa niyang kapatid. Isang matinding galit ang naramdaman ni Ara. Hindi lang pala pera ang habol ng lalaking ito. Kasiyahan. Kasiyahan sa pananakit ng ibang tao. Habang nag-usap ang dalawang hari ng kanilang mundo, ang lahat ng atensyon ay nasa kanila. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan. Gumapang si Ara sa likod ng mga estante, palapit sa opisina. Ang bantay na may hawak kay Gelly ay nakatingin sa labanan ng kanyang amo at ni Mateo. 1 metro na lang ang layo niya. Gelly, bulong niya, halos walang tunog. Napalingon ang bata. Nakita siya nito.
Ang takot sa mamata nito ay napalitan ng pag-asa. Mommy. Ang sigaw na iyon ang napalingon sa bantay. Ngunit huli na. Buong lakas na tumakbo si Ara at itinula ang lalaki. Nawalan ito ang balanse. Mabilis niyang hinila si Gelly palayo at itinago sa likod ng kanyang katawan. Ara. Sigaw ni Mateo. Gulat na makita siya. Ang pagkagulat na iyon ang ginamit na pagkakataon ni Don Rafael. Nang makita niyang nawala na ang kanyang alas, isang itsura ang purong kabaliwan ang lumabas sa mukha nito. Kung hindi ka mapapasa akin, Del Franco, umungol ito, sa demonyo ka na lang. Sa isang mabilis na kilos, bumunot ito ngang baril mula sa kanyang tagiliran. Itinutok niya ito hindi kay Ara, kundi diretso kay Mateo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagziga ni Ara. Ang pag-ikot ni Mateo. Ang nakakabinging putok ng baril na umalinggaw nga sa buong bodega. Bang! Isang katawan ang bumaksak sa sahig. Ngunit hindi si Mateo. Nakatayo pa rin ito. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi si Ara. Yakap-yakap pa rin niya si Jelly. Sa pagitan nila, nakahandusay sa sahig si Marco, ang kanang kamay ni Mateo. May isang butas sa kanyang dibdib, at ang dugo ay unti-unting kumakalat sa semento. Sinalo niya ang bala na para sa kanyang amo. Ang putok ng baril ay sumira sa lahat. Sa isang iglap, ang tagumpay ay naging abo sa bibig ni Mateo. Habang ang kanyang matauhan ay mabilis na sinusugod at dinidisarmahan si Don Rafael at ang natitira nitong matauhan, ang mata ni Mateo ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang katawan ni Marco na nakahandusay sa sahi. At ang mabilis na pagkalat ng dugo sa ilalim nito, ang kanyang pinakatapat na kaibigan. Ang kanyang kanang kamay. Ang taong sumalo sa bala na para sa kanya. Marco! Sigaw niya. Lumuhod sa tabi nito. Tinatapik ang pisngi nito. Marco! Gumising ka! Huwag kang bibitaw. Ngunit ang mga mata ni Marco ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Sir, nahirapang bulong nito. Anak ko. Pagkatapos nun, wala na. Ang nga sumunod na oras ay isang malabong panaginip. Ang pagdating ng pulis. Ang pagdakip kay Don Rafael. Ang pagsakay sa ambulansya. At ang mahabang paghihintay sa isang puting pasilyo ng ospital na amoy sauduji. Nakatayo si Mateo sa harap ngang salamin ng operating room. Nakatingin sa mga doktor na desperadong sinusubukang iligtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Ara, yakap-yakap si Gelly na mahimbing nang natutulog dahil sa pagod. Ilang sandali pa. Lumabas ang asawa ni Marco at ang dalawa nitong maliliit na anak. Ang paiyak ng babae nang makita siya ay parang makutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang nga mata ng mabata, na puno ng pakalito at takot, ay sumasalamin sa mga mata ni Gelly. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ni Mateo. Ang Don. Ang pinuno ng mafia. Ang lalaking naniniwalang kontrolado niya ang lahat. Dahil ang toto, wala siyang kontrol. Ang mundong ginagalawan niya ay isang mundong kumukuha, hindi na bibigay. Kinuha nito ang kapayapaan ni Ara. Muntik na nitong kunin si Gelly. At ngayong gabi, kinuha nito ang buhay ng kanyang kaibigan at ninakaw nito ang amang ang dalawang inosenteng bata. Lumabas ang doktor mula sa operating room, ang mukha nito ay pagod at malungkot. Hindi na nito kailangang magsalita. Alam na ni Mateo. Hindi niya hinintay ang iyak ng biyuda. Tumalikod siya, naglakad palabas ng ospital, at huminga sa malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit. Walang nabituin. Tapos na. Kailangang matapos na ito. Para kay Marco. Para kay Gelly. Para kay Ara. Para sa kinabukasang hindi nababalo ng dugo at takot. Pov, Ara. 3 buwan ang lumipas. Ang araw ay mainit ngunit ang simoy ng hangin ay banayad. Dala-dala ni Ara ang isang pumpon ng puting rosas habang naglalakad sa isang pamilya na pasilyo ng sementeryo. Ngunit ngayon, wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang takot. Huminto siya sa harap ng isang puntot. Ang pangalan dito ay malinaw, Celina Reyes. Lumuhod si Ara at inilagay ang mga bulaklak sa paanan nito. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kinausap niya ang kanyang kapatid hindi dahil sa galit o pagsisisi, kundi dahil sa pag-unawa. Chel, mahinang sabi niya. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Maraming nangyari. Ngumiti siya ng bahagya. Alam mo, ngayon ko lang naiintindihan ang takot mo.
Ang desperasyon mo. Mali ang mga ginawa mo, Chel. Sobrang mali. Pero naiintindihan ko na kung bakit. Patavat kung hinusgahan kita nun. Huminga siya ng malalim, pinapakawalan ang huling piraso ng bigat sa kanyang puso. Masaya si Gelly. Sobrang saya niya. At ako. Masaya na rin ako. Natakpuan ko na ang kapayapaan. Sana. Kung nasaan ka man ngayon, natakpuan mo na rin ang sayo. Paalam. Kapatid. Bulong niya. Tumayo siya at tumalikod. Sa pahabang niya palayo sa puntot ni Chelina, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Tapos na ang nakaraan. Oras na para harapin ang simulang bukas. Pov, Mateo. Ang kanilang bagong bahay ay malayo sa karangyaan ng mansyon. Isa itong simpleng bahay na puti, nakatayo sa isang maliit na burol na may tanawin ng dagat. Ang ngapada ay hindi mataas. Ang gate ay gawa lang sa kahoy. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng alon at ang tawanan ng isang bata. Ibinenta ni Mateo ang halos lahat ng kanyang nga ari-arian. Ang nga kumpanyang may bahid ng ilegal na transaksyon ay isinara niya. Ang malegal niyang negosyo ay ipinamahalan niya sa isang bagong team. Na may isang kondisyon. Hindi na siya tatawagan maliban na lang kung guguho na ang mundo. Ang kanyang imperyo ay pinalitan niya ng isang simpleng buhay. At kailanman ay hindi pa siya naging ganito kasaya. Ngayong hapon, habang papalubo ang araw, naglalakad sila ni Ara sa dalampasigan. Ang nga paa nila ay nilalaro na nga umaatras na alon. Sa dikalayuan, masayang gumagawa ng sandcastle si Gelly. Ang imahe na iyon ang dalawang babay sa kanyang buhay na ligtas at masaya iyon na ang kanyang bagong yaman. Huminto sila sa paglalakad. Hinarap niya si Ara. Ang babaeng minahal niya mula sa malayo, ang babaeng dumaan sa impyerno dahil sa kanya at sa kanyang mundo, ay nakatayo ngayon sa harap niya, ang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang kulay ng papalubo na araw. Wala siyang dalang singsing. Wala siyang inihandang magarbong speech. Ang mayroon lang siya ay ang katotohanan. Ara, nasimula siya, at sa unang pagkakataon sa harap nito, naramdaman niyang kinakabahan siya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano pa mula sayo. Pagkatapos ang lahat ng pinagdaanan mo. Hinawakan niya ang nga kamay nito. Mainit. Toto. Pero gusto kong bumuo ang isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi itinayo sa kasinungalingan o takot. Isang pamilyang itinayo sa pagmamahal at katotohanan. Ikaw ako, at si Gelly. Puv, Ara. Tumingin si Ara sa mga mata ni Mateo. Ang mga mata na dati kinatatakutan niya ay puno na ngayon ng isang emosyon na hindi niya akalaing makikita niya dito pagiging vulnerable. Ang makapangyarihang si Mateo Del Franco ay humihingi ng pahintulot. Hindi nagutos. Hindi gumagawa ng deal. Ngumiti siya, isang ngiting na mumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ay nakakahalaga para sa sandaling ito. O Mateo. Sabi niya. Ang boses ay punong tiyakan. Bumuo tayo ng pamilya. Hindi na kailangan ng marami pang salita. Dahan-dahan, inilapit ni Mateo ang mukha nito at hinalikan siya. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pangako. Pagpapatawad. At pag-asa. Ito ang kanilang unang tunay na halik. Ang simulang ang kanilang totoong kwento. Nang magiwalay ang kanilang ngalabi, isang masayang sigaw ang pumukaw sa kanila. Mommy. Daddy. Look. Ang ganda ng castle ko. Sigaw ni Jelly, buong pagmamalaking itinuturo ang kanyang obra maestra. Nakatinginan sila ni Mateo at sabay na tumawa. Isang tawang malaya at masaya. Lumapit sila sa bata at umupo sa buhanginan sa tabi nito. Pinanot nila ang kanilang anak habang nilalayan nito nga kabiba ang kanyang kastilyo. Ang araw ay tuluyan ng lumubo, naiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ito ang pinakapayapang sandali sa buhay nilang tatlo. Isang pamilya. Isang tunay na pamilya. Na sa wakas ay buo. Biglang humarap si Gelly sa kanila, ang mga mata ay maningning sa kuryosidad. Daddy, Mommy, tanong nito, makakaroon na po ba ako ng baby brother? Nakatinginan si Ara at si Mateo. Ang gula sa kanilang mga mukha ay napalitan ng isang ngiting puno ng lahat ng posibilidad at pangako ng isang magandang bukas. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asang muling nabuo para kina Ara, Mateo, at Gelly. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay.
Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang karanasang puno ng iba't ibang emosyon. Bawat sakit na naramdaman ni Ara, bawat bigat na dinala ni Mateo, at bawat ngiti ni Geli ay tila naging bahagi na rin ng aking araw-araw habang binubuo ang bawat salita. Sana, sa kwento ni na Ara at Mateo, naiparating namin ang isang simpleng mensahe. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakbuhan sa isang perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang isang magulong nakaraan at sa kakayahang magpatawad ng buong puso. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, palaging mayroong pag-asang nahihintay sa pagsikat ng araw. Ang pagilom ay posible. At lahat tayo ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong salobin. Anong aral ang inyong napulot? Anong bahagi ng kuwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong nga boses at damdamin ay napakahalaga sa akin. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kuwento. Nagmamahal. Kwento NG Kapalaran.